Good morning po sa inyong lahat. Sa ang sulok man ng ating bansa. Magandang umaga po sa inyo, Luzon, Visayas, and Mindanao. Meron lang tayong kunting pasada dito sa yung nakaraang araw. Meron tayong topic na napag-usapan natin na yung tungkol doon sa pakipag-usap o nakipagsikhan si Pangulong Marcos doon kay Xi Jinping, yung president ng China. O yun ang bigyan natin ng kunting pasada mamaya. Tapos meron tayong bigyan ng pansin itong pahayag ni Senador Loren Legarda tungkol doon sa issue ng Dolomite. Ang issue niya dito, wala daw siyang nakikitang magandang kahalagahan ng Dolomite na nilagay nung panahon ni PRRD na nilagay dyan sa Manila Bay. Yan ang bigyan natin ng opinion, reaction. Alam mo, Senador Loren Legarda, hindi mo kasi yan talaga mapapansin, lalong-lalo na hindi ka naman naglalagay dyan sa Manila Bay. Pangalawa, wala kang interest dahil unang-una hindi ka masyadong apektado. Ito sasabihin ko sa'yo. Siguro alam mo ito, pero di mo lang kayang sabihin ng diretsahan kasi nga nasa politika ka. Iba kaming mga Pilipino na mga simpleng buhay lang. Hindi kami mga politiko. Baga, napaka simpleng mamamayan lang ating bansa. Kung matatandaan ho natin, nilagay yung Dolomite na yan nung panahon na si PRRD Pangulo ng ating bansa. Alam mo yung si PRRD, Ginang Loren Legarda, o senador, nakikita niya kasi yung Manila Bay na napakadugyot. Hindi lang dumi ng tao, dumi ng basura o mga basura, plastic, kahoy, naghalo-halo na doon. Bago siya maging presidente ng ating bansa. Sa makatuwid, napansin ng ating Pangulo na ubod na ng dumi ng paligid ng Manila. Yung Manila, yan ang pinaka kabisira ng Pilipinas. Kumbaga yan ang mukha. Malibasa kasi, di naman kasi kayo ang taga riyan. Hindi kayo ang taga Manila eh. Kasi kayo, pagdating ng mga summer na panahon, pag gusto nyo mag-beach, Boracay, El Nido, kung saan-saang parte ng mga beaches na dito sa Pilipinas, doon kayo sa magagarang naliligo. Hindi ba niyo ikadatuwa na yung mga maralitang Pilipino na walang pambayad ng mga hotel, walang pambayad ng Boracay, walang pambayad ng mga magagandang mga beaches, doon lang po talaga sila sa Manila Bay kasi libre. Kaya nilalagyan ni PRRD ng buhangin, puting buhangin dyan kasi yung Manila Bay na yan, yung harap niyan, ay yung bandang likuran niyan, tapat ng Ruas Boulevard, sa gilid ng Ruas Boulevard, mga hotel na nandyan yung US Embassy, andyan yung Manila Hotel, andyan yung Lunita malapit. Kumbaga sentro ng turismo ang Manila Bay, ang Manila. Para sa iyo walang halaga kasi unang-una, kapag gusto nyong maligo ng dagat, kung hindi sa abroad, makapag-afford kayo pupunta ng Boracay kung saan-saan mga beaches na magagandang beaches. Kasi may pira kayo eh. Paano yung mga taong mahirap lang? Kagaya ko. Natural, maghanap kami ng beach na mura. Hindi lang mura, yung libre. Wala namang problema, question ninyo yan eh. Basta ang importante, yung halaga nung nilagay dyan. Kung mayroong korupsyon dahil sa paglagay dyan, questionin mo. Pero wag muna ngayon dahil ang issue ngayon, yung flood control. Bakit ba pagdating kay PRRD parang mainit ang dugo nyo sa kanya? Wala ba talaga siyang nagawang tama sa bansa natin? Kayo meron ba talaga?
Senador Loren Legarda, ito sabihin ko sa iyo. Nung bago ka naging senador, naging journalist ka. Nasubaybayan ko yung mga latag ng mga programa mo nung bago ka mag-senador. Priority mo yung environment. Bakit pagdating ngayon sa environment, parang ang malayo ka na sa pananaw? Klaseng opisyal ka ng gobyerno? Sige nga, questionin, tumulong ka nga ngayon sa investigasyon ng ng flood control. Bakit si PRRD ang pag-initan nyo? Dahil siya ba gumagawa siya ng tama? Yun ba yun? Huwag kang hipokrita. Tagal mo na naging senador. Pabalik-balik ka na nga lang eh. Wala ka namang naitulong sa bansang ito. At tutulungan mo pamilya mo, ikaw. Pero yung Pilipino, wala ka naitulong. Wala kayong magandang programa para sa mga maliliit na mga tao. O balikan natin tong yung issue ni BBBM. Nakipagbati siya kay Xi Jinping, yung presidente ng China. Wala namang masama sa pakipagkaibigan. O kaya nga, yan ang ginagawa ni PRRD, di ba? Lahat ng bansa, hindi lang Europe or your Asia, Southeast or North, basta buong Asia, kinakaibigan ni PRRD kasi nga, yan ang kapitbahay natin eh. Kasi kung kapitbahay mo, aawayin mo pa, sino magtanggol sa'yo pagdating sa ikaw aatakihin ng mga bansang mapagloob? Oh. Di ba? Ang ganda ng hangarin ni PRRD, gusto nyong sirain. Isa lang naman ang ibig sabihin yan, kung gusto nyo kayong maghari para magnakaw kayo ng magnakaw hanggat sa ikanamatay nyo na magnakaw kayo sa kaban ng bayan. Yan ang point dyan. Pero wala akong sinabi na ikaw BBM ang magnanakaw ha. Yung iba mong mga kasamahan sa kabinete mo or kaya sa mga partido mo. Yun ang nakikita namin dito eh. Dapat bago kayo magsalita sa China na pinaghandaan nyo pa yun ng missile, kung yung pinambili mo ng missile, binili mo ng bigas, di nakakain ng mga tao na kasi nakakain ng mga tao ng maayos, maganda yung pagkain, kahit ibinta mo ng 15 pesos per kilo, kayang-kaya mong ibinta, alam mo bakit? Yung pabili mo ng missile, kamahal-mahal yun, bilyon ang halaga nun. Isang piraso lang. Kung yung binili mo ng bigas, tapos ibinta mo ng 15 pesos per kilo, di nakakain pa ng maayos, nakakalibre ka pa, nakakatulong ka pa sa mahihirap. Wala naman tayong dapat paghandaan dahil unang-una, ang gera natin, hindi pang World War. Ang gera sa bansa natin, domestic. Yan ang gera natin dito. Yan ang mga ayaw ng katahimikan. Gusto nila yung laging magulo. Ano ba naman ikaw, Tapos itong mga sundalo mo, itong pangulo na leader ng armed forces, si Bronner, gusto niya talagang magkagira. Mabuti sana kung magkagira, siya yung umauna doon sa harapan ng pulutong niya. O takas si Tariela, agresibo masyado magsalita. Akala mo kung sinong mga matatapang. Bakit ay mo sumama doon nung magtaboy ka ng mga Chinese missiles doon sa Escaboro? Bakit ay mo sumama doon? Ikaw humawak ng host para magkipaghuntahan ka doon. Nagbigay lang kayo ng lamat ng mga kaibigan nating bansa eh. Wala naman tayong sinasabi. Binibinta yung China, yung Pilipinas sa China. Kung binibinta yan, di sana matagal lang yung naibinta. Daldal kayo ng daldal ng binta, di nyo nga sabi kung magkano yung amount eh. Pag nagsalita kayo ng bintahan, sabihin nyo kung magkano binta. Di yung puro pamumulitika lang. Di nyo kayang sirain si PRRD. Kaya din mga tao ngayon, sabihin ko po sa inyo, ang mga tao ngayon, matatalino na. Hindi man kami iilan na sa amin, hindi nakapagtapos ng pag-aaral, pero ang laman ng utak namin, di kalibre. Kayo, nagtapos kayo, walang matinong pag-iisip kasi unang-una, nagtapos na kayo ng kolehiyo, sinasamahan nyo naman yung pagsasyabo.
Kaya gumagraduate kayo, pang diploma lang, pang dokumento lang. Kaya pagdating sa, tapos may, ang lakas pa ng loob na pumasok sa politika. Tapos pag nakaupo, nagmukhang tanga. Hanggang dito na lang po. Nakakaawa yung bansa natin ngayon. Instead na tulungan natin na umahon, tulungan pabulusok. Maraming salamat po sa inyo, and God bless. Sana si PRRD, lagi kong dinadalangin na makakauwi na po siya. Wala naman palang kaso sa ICC. Ngayon lang sila naghukumahog maghanap ng ebidensya na hinahanapan na sila ng mga ebidensya. Mga tao talagang sana dito na lang niyo pinakulong sa Pilipinas. Sige po, paalam na muna. Good luck muna kasi harap buhay muna tayo.